Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak. Kumusta po kayo? Magandang umaga sa mga umagang oras sa pagkakataong ito. At magandang tanghali din po sa mga nasa tanghali ang oras. Sa panunood dito pong ating pag-aaral ng lahat ng kasulatan rightly divided. Sa linggong ito ay pag-aaralan po natin ang theme na pinamagatang The Love of God and the Love of Man Compared. Ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig ng tao na ikukumpara. Yun po yung ating gagawin. O ikukumpara po natin kung ano po itong tinatawag na God's love versus human love. Of course, at ito'y patutunayan natin sa mga kasulatan. Ang ating pong text ay matatagpuan sa Romans chapter 8, verse 38 and 39. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus. Dakilang mga kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na muli kami makatutunghay sa iyong mga salita. Nawa sa pagkakataong ito, gaya ng madalas naming desire at prayer, kami po ay manalig, tumunghay sa iyong mga salita, at hindi po nawa kami paalipin sa alinmang opinyon, haka-haka ng tao o aral ng alinmang reliyon, kundi sumandig at sumalig lang sa iyong mga banal na salita. Okay, hindi rin po kami nagpapailalim sa alinmang tradisyon ng tao kung saan maaaring mag-lead sa amin sa katotohanan. Ikaw po nawa ang malalahati at mabigyan ng kasiyahan, may tanyag ang iyong salita sa aming pag-aaral ngayong gabi sa pangalan po ng Panginoon Kristo namin tagapagligtas. Amen. Konting introduction lang po mga kapatid. Ito pong expression na love of God ay matatagpuan po natin ng 13 beses sa mga sulat o sa mga kasulatan, maging sa sulat ni Paul. Ang unang pagkakagamit nito ay nasa Luke chapter 11 verse 42, at yung huling pagkakagamit nito ay sa Jude 1:21. Pinaniniwalaan po ng marami na ang salitang pag-ibig ay ginagamit lamang sa isang mabuting pakahulugan or in a good sense lang. Subalit makikita natin na ang kasulatan o mga kasulatan ng salita ng Diyos ay nagtuturo na hindi lamang sa good sense or sa mabuting pagkakaunawa o mabuting sense ang pagkakagamit ng salitang love, kundi in a bad sense din. O hindi sa lahat ng pagkakataon ay mabuti ang pinapahiwatig o ipinapakahulugan sa salitang pag-ibig or love. Meron ding mga bahagi ng kasulatan na kung saan ito ay ginagamit sa masamang kahulugan in a bad sense. So, yan po yung ating titignan mga kapatid. Ang ating apostol mga kapatid po ay nagbigay ng warning tungkol sa maling paniniwala, tungkol sa tradition ng tao. Just recently, alam natin na nag-celebrate po halos ang buong mundo sa tinatawag na Valentine's Day. At ika nga nila, ito po ay buwan ng pag-ibig. At may specific day na tinatawag na buwan ng pag-ibig. Yan ay February 14. Nais ko lamang pong ipabatid na hindi po ito para i-spoil o saktan ang ating mga damdamin o kaya naman ay sirain ang anumang iniisip nating paniniwala. I just want to express and teach you, give information to you tungkol sa kung ano ba ang tinuturo ng kinikilala nating final authority. Kaya nga ikukumpara natin sa pagkakataong ito kung ano ang tinatawag na love of God at saka love of men or God's love at kung ano naman yung tinatawag na human love or men's love. Sabi ni Paul sa Galatians chapter 4 verse 9 to 11, but now after that ye have known God, or rather are known of God, how turn ye again to the weak and beggarly elements whereunto ye desire to be in bondage?
Ye observe days and months and times and year. Notice po yung verse na yan. Sabi ni Paul sa mga taga-Galasa, ye observe days and months and times and years. Kapangkaraniwan po yan sa mundo. Verse 11, I am afraid of you, lest I have bestowed upon you labor in vain. So dito ipinahiwatig ni Paul ang ating kasalukuyang dispensation. Sa dispensation of the grace of God, mga kapatid, ay walang ganitong mga observance na itinuturo si Paul. We are not under the law but under grace. Sa scripture ay may mga observation ng mga days, months, times, and years sa bansang Israel in time past. But now, we are in a different dispensation. May ibang teaching at may ibang pamamahala o may ibang kakaibang dealing o pakikitungo, mga aral ng Diyos sa sangkatauhan, particularly tinuturo sa ating mga members of the church, the body of Christ, mga saved people by grace through faith. So Colossians 2:16, sabi ni Paul, let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of an holiday or of the new moon or of the Sabbath days. So again, dito ay pinahiwatig ni Paul na we are not under the law. We are not we are not taught by our apostle today na mag-observe o sumunod sa mga ordinances o alinmang mga sinasakatuparang mga seremonya o ritual kagaya ng observance nga ng mga araw, holiday, new moon, and Sabbath days. Sapagkat lahat ng ito ay pansamantala pong itinigil ng Diyos, hindi po ipinatutupad ngayon yung law commandments or law teaching. Dahil again, nasabi ko, we are not under the law but under grace. And God is dispensing His grace toward us today. Kakaiba po ang kanyang pakikitong at dealing sa atin ngayon. So we have to understand how to study the word of truth. It must be rightly divided. So kung sinabi po ng ating apostol na hindi po ito para sa atin, so we have to believe kung ano po yung doctrine natin at practice natin sa kasalukuyang dispensasyon. Human love ay ang human love naman ay dinidescribe sa Word of God. So dadako tayo ngayon sa pagtalakay kung ano ba itong tinatawag na human love, yung pag-ibig ng tao. Gaya ng nabanggit ko, ang kasalukuyang buwan ay tinatawag na month love month or buwan ng pag-ibig. Okay? So ito po ay alinsunod o naaayon sa aral ng kasulatan tungkol sa kung ano ang pag-ibig ng tao. Okay? So, ito po yung pagkakagamit ng salitang pag-ibig or love in an evil sense, sama-samang pagkakagamit o pagpapakahulugan sa mga kasulatan. So, ang pag-ibig ng tao, mga kapatid, is always associated, laging nakakabit or associated yan with the emotion, yung emotion po ng tao. So kapag nag-express tayo ng salitang I love you, no? Yan ay with feelings, ika nga. Yan po yung madalas na ating pong naririnig o sinasabi ng mga nag-express ng pag-ibig. So that is under the context of human love. On the other hand, ang Panginoong Kristo ay nagsalita tungkol sa patungkol sa mga unbelievers na mga Hudyo sa bansang Israel. Particularly sa pamumuno po ng mga religious leaders ng Israel na nagpapanggap, no? Dahil tinatawag sila ng Panginoon na hypocrites, na sila ay mga lingkod ng Diyos. So, malakas ang hatak ng mga religious leaders, maging sa kasalukuyan ngayon, maraming mga religious leaders ang nagpo-promote ng mga aral na wala naman sa mga kasulatan. Kinalulungkot ko pong sabihin, mga kapatid, kaibigan, kapag-anak. So dito po sa John 5:42, ganito po ang sabi ng Panginoon, but I know you, that you have not the love of God in you. Yan po yung totoo. Sa isang taong hiwalay kay Kristo, walang salita ng Diyos, hindi nakaunawa tungkol sa kung paano maliligtas ang isang tao at hindi nagpapahalaga sa authority ng Word of God, kagaya ng mga Hudyo sa Israel na hindi kumikilala sa Panginoon at hindi kumikilala sa authority ng mga kasulatan, sabi niya, ye have not the love of God in you.
So yun ang totoo. Kung wala ang love of God sa kanila, ang merong pag-ibig lang ay yung kanilang sariling pag-ibig. Man's love, human love. Okay? Now, let's now move to Matthew 6:5. Ito ay kasama sa tinatawag na Sermon on the Mount, the so-called Sermon on the Mount. So Matthew 6:5, and then thou prayest, sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples, thou should not be as the hypocrites. So, yung mga religious leaders ng Israel, tinawag na hypocrite siya ng Panginoon sa Matthew 23 at sa maraming bahagi ng kasulatan. Sabi niya, not be as the hypocrites are, for they, notice, love to pray. So ginamit po dito yung salitang love. They love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. So ito yung problema sa mga hipokrito, mga religious leaders ng Israel. They love to pray standing in the synagogues. So pakitang tao, outward appearance, para sabihin sila ay mga maka-Diyos, no? Sila ay mga kinikilala ng Diyos, no? Kailangang ipakitang sila ay nagpe-pray at nakatayo sa mga sinagoga. Okay, upang makita ng tao. Ayan, chapter 5 tayo, balik tayo sa chapter 5 ng Matthew, verse 46. For if ye love them which love you, what reward have ye? Do not even the publicans the same? So, ito yung pangkaraniwan sa tao. What is common to men is mamahalin niya kung sino yung mga nagmamahal sa kanya. I love you if you will love me. Hindi pwedeng gawin ng tao na I love you although you hate me. Hindi kayang gawin ng tao yan. Ang kayang gawin ng tao is love them that love them that love me or love you. Okay? So mamahalin yung mga nagmamahal sa kanya. Pero sabi ng Panginoon, di ba ganyan din ang ginagawa ng mga publicans? Itong mga publicans ay mga outcast, mga kinikilalang masasama, makasalanan sa bansang Israel. So again, that's in the context of human love, at yung salitang love dito is an evil in an evil sense, used in an evil sense, bad sense, hindi good sense. So hindi lahat ng pagkakataon, as you notice sa ating dalawang verses na binasa, na ang salitang love ay in a good sense ang pagkakagamit. Another verse, Matthew 6. I should say Matthew chapter 23, verse 6. Okay, again, speaking to the religious leaders, mga Pharisees sa Israel, ang Panginoong Kristo sabi niya, and love the uppermost rooms at feasts, and the chief seats in the synagogues. So, ganyan ang mga religious leaders sa Israel. Mahal nila o iniibig nila yung mga uppermost rooms at feasts, may mga pista or piging. Gusto nilang VIP ang treatment sa kanila. That's what they love. And the chief seats, yung mga special na mga upuan para sa mga VIP sa mga synagogue, na kung saan of course, pag nakaupo ko doon, ang tingin ng tao sa iyo ay kagalang-galang. Mark chapter 12, verse 38, and he said unto them in his doctrine, beware of the scribes, again, not only scribes, but Pharisees, Sadducees, mga religious leaders ng Israel. Dito particularly mga scribes, beware of the scribes which love to go in long clothing and love salutations in the marketplace. Ayan, ganyan ang mga religious leaders ng Israel. They love to go in long clothing, mahabang damit. Kasi iniisip nila na sa mahabang damit, nagpapakita sila ng kabanalan. At yun din ang tingin ng mga tao sa kanila. Sa mahahabang damit na yan ay nagpapakahulugan na sila ay mga banal, something like that. At mahal din nila ang mga pagbati sa mga marketplaces na tinatawag sila ng mga rabbi. May mga title. Ganun din ngayon sa kasalukuyan. Religious leaders love to be called Reverend like this, Reverend Dominic, something like that, Pastor Dominic, something like that, Bishop, something like that, no, Father, something like that. Yan yung mga
tawag, karamihan with title, mga kapatid. So, ganyan-ganyan ang mga religious leaders. They love titles. Okay? Love salutations, mga pagbati na may kasamang paggalang at pagbibigay dangal. Then sa John chapter 3 verse 19, and this is the condemnation, sabi ng Panginoon, that light is come into the world. And then notice, and men love darkness rather than light because their deeds were evil. So dito, once again, ang salitang pag-ibig, love, ay masama ang pagkakagamit ng mapapakahulugan dahil ang tao, minamahal niya o mahal niya ang kadiliman. So, men love darkness, which is, of course, evil in the sight of God. John 12:43, once again, ito'y patungkol sa mga rulers or leaders ng Israel, mga rulers ng synagogue na they have known Christ, they believe, but they could not confess. Hindi nila mai-confess, takot sila na sila'y matanggal sa kanilang position. Sabi ng verse 43, bakit? For they love, okay, andyan na naman yung salitang love, the praise of men more than the praise of God. So, ganyan ang karamihan sa mga leaders ng relihiyon o ng denomination, ng alinmang grupo. They love the praise of men more than the love or more than the praise of God. And kay Paul tayo tumungo sa verse 2 Timothy chapter 3 verse 2. For men, ito'y tungkol sa last days, mga kapatid, na kung saan pati mga members ng church, the body of Christ, mga saved people, kakikitanan mo ng ganitong asal, pag-uugali. Ito'y resulta ng kanilang paglisan, pag-depart from the faith. Ayon sa 1 Timothy 4:1 na in the latter times, some shall depart from the faith. Magiging masama ang mga pag-uugali kahit na ng mga members ng body of Christ at that time. At yan yung dahilan kung bakit nagwa-warning si Paul na 2 Timothy 4 na sabi niya, preach the word, be instant in season and out of season. For the time will come that they will not endure sound doctrine. Yan and so forth. Doon sa verse 3 ng 2 Timothy 4. Balik tayo sa 2 Timothy 3:2, for men shall be lovers of their own selves. Ayan. Again, the word love is used here in the form of lovers. Ano ang kanilang mga mahal? Ang kanilang mga sarili. Covetous, mga sakim, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Then jump tayo sa verse 4. Traitors, mga traidor, heady, high-minded. Then notice, lovers of pleasures more than lovers of God. So, ganyan ang tao. Lovers of their own selves. Wala na silang pakialam sa katotohanan. Wala rin silang pakialam sa ibang tao because they love themselves. Hindi na baling masagasaan, mapahamak ang iba, wag lang ang sarili. Sariling interest lang, sarili lang ang minamahal. At nagmamahal sila sa mga kalayuan, pleasures more than lovers of God. So, ganyan ang tao sa mundo. Men by nature is like that. Lovers of pleasures more than lovers of God. They ignore the word of God. They even ignore or reject the Lord Jesus Christ as their Savior. Ayan, yun nakalulungkot. 2 Timothy 4:10, may isang kamanggagawa si Paul na binanggit dito sa unang bahagi o sa early ministry ni Paul ay kasama pa niya itong pinangalan ng personalidad dito. Subalit later on sa last letter ni Paul, sabi niya sa 2 Timothy 4:10, for Demas hath forsaken me. Iniwan ni Demas si Pablo, imbis na samahan sa ministry, samahan na kanyang mga sufferings, iniwan niya si Paul. Bakit? Saan po siya bumaling? Having love, notice the word love, again, used in an evil sense, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus to Dalmatia. Ano ang kasalukuyang nature ng sanlibutan? Ayon sa Galatians 1:4, nasa evil world po tayo. Ayon sa Ephesians 2:2, ang kumikilos sa course of this world, sa kalakalan ng mundo ay the prince of the power of the air. Tinutukoy yan, walang iba kundi si Satan.
May mga rulers of the darkness of this world in high places, sa Ephesians 6:12. So, yan mga kapatid ang totoo, ang kalakaran, ang impluwensya ng kaaway ng diablo ay malakas sa sanlibutan ito. Siya ang tinatawag na God of this world, of course, evil world, sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4. God of this world. So, ano ang minahal ni Demas, kamanggagawa ni Paul? Having loved this present world, nakalulungkot. Samantalang kung babalikan natin ang mga paalala ni Paul, di ba? Halimbawa sa Romans chapter 12, sa ating mga pagtalakay sa nakaraan, no? Sabi sa verse 2, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. We cannot serve two masters, sabi nga ng Panginoon. Doon sa context na yun, sa Matthew is, you cannot serve both God and mammon or riches. So, likewise, in principle, we cannot serve God and at the same time, we cannot love God and at the same time love the world. Hindi po pwedeng sabihin natin, I will serve the Lord, but we are conforming to this world. Hindi pwede dahil malinaw sa Word of God, be not conformed to this world. So, yung mga religious tradition ng tao, kahit na sabihin natin yan ay ipinagbubunyi o sineselebrate ng buong mundo, we should be very careful kung ito nga ba ay tinuturo sa atin ng ating Diyos, ng ating Ama, o ito ba ay tinuturo ng ating kinikilalang final authority. Hindi dahil nakararami ang gumagawa nito, mga kapatid, ay tama na ang majority. No, we have to be standing, tumitindig po tayo sa katotohanan kahit na iilan o kakaunti lang po ang naniniwala. As long as we know na ito po ang totoo at sinasabi ng mga salita ng Diyos. Again, this is not to hurt anyone's feeling, but I just want you to know na ang all scripture is profitable for doctrine, for reproof. Nandiyan po yung reproof or reprove sa verb form. Reproof for correction. Yan, correct yung ating mga maling practices. Instruction in righteousness. Tinuturuan tayo nito ng matuwid na pamumuhay dahil tayo nga ay mga anak ng Diyos at naniniwala sa katotohanan o authority ng Word of God. Another use ng salitang love sa Revelation 22 verse 15, for without our dogs and sorcerers, sa labas po ito ng New Jerusalem, yung holy city that will come down from God in the future. Sorcerers and whoremongers and murderers and idolaters and whosoever, notice, loveth and maketh a lie. Yan po ang nature ng tao. They love to make lies. We love to make lies. Pinanganak tayong mga sinungaling. Let God be true, but every man a liar. Nasa Romans po yan. So, we love to make, we love and make a lie. Sino po ba ang father of lies ayon sa Word of God? So John 8:44, walang iba kundi the devil, si Satan. Walang katotohanan sa kanya, sabi nga ng verse na yun. So, ang salita ng Diyos ay lagi niyang pinasisinungalingan, kinokontra. At marami pong patunay yan sa Word of God. Unang-una, doon po sa encounter niya with Eve. Gumawa po siya ng malaking kasinungalingan doon at na-deceive po si Eve. Kaya napakahalaga mga kapatid na alam natin ang truth. Dahil ang pangontra natin sa truth, sa lie, ay ang truth. So, dapat talaga ay meron tayong kabatiran, kaalaman sa katotohanan. Ang salita ng Diyos ay the word of truth. Scripture of truth. Sa Daniel 10:21 ang tawag. So, thy word is truth. John 17:17. So, kapag wala po sa Word of God yan at hindi po ayon sa ating aral sa kasalukuyan dispensasyon, kung wala sa Word of God as a whole at hindi ayon sa aral ng ating apostol ngayon na tinawag para sa atin, yan po ay lalabas na kasinungalingan. Kung hindi po yan
akma o fit sa ating panahon ngayon, yan ay lalabas na kasinungalingan. Okay. So let's continue. So tapos na po tayo sa pagkakagamit, no, ng ilang mga talata. Nagbasa tayo ng ilang mga talata para ipakita na ang love is used also in an evil sense. Dito naman ngayon tayo sa mabuting pagkakagamit ng salitang love. Gaya ng sinabi ko, ang mga katagang the love of God ay 13 times na ginamit sa buong kasulatan. At hindi po natin babasahin lahat yan, but would like us to know kung ano bang information ang tinuturo ng Word of God tungkol sa love of God. So, of course, love of God na yan. Ang Diyos na, ang may pag-ibig yan, hindi kagaya ng pag-ibig ng tao. Dito po sa Romans 5:5, and hope maketh not ashamed, because the love of God, notice, mga katagang, the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. Ang tinutukoy po dito, mga kapatid, na kung saan ang love of God ay ibinuhos or shed abroad in our hearts, in their hearts, ay yung mga saved people, yung mga justified by faith. Kung babalik ka sa verse 1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Sila yung mga napawalang sala o napaging matwid by faith without works, sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Kristo sa krus. Kung nasubaybayan po ninyo ang ating mga pagtalakay, ang lahat ng mga nakay Kristo, yung mga sumampalataya sa kanyang sakripisyo sa krus, ay naging matwid na. Sabi nga ng Romans 3:4, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So Paul is addressing justified people by faith without works. At ayon nga dito, the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. Yung heart po dito is not the organ na nagpapump ng dugo. It has nothing to do with emotion. Ang heart sa Word of God, kung maalala nyo sa ating mga pagtalakay, has to do with our spirit, our inner being, mga kapatid. Na kung saan dito po pumapasok ang salita ng Diyos. Ito yung paraan para makipag-communicate ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita through our spirit. Ayan. So yung inspiration of the Almighty, no? All scripture is given by inspiration of God, ay nagbibigay ng understanding dun sa heart or sa spirit ng tao. So, the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. Ang Holy Ghost, ginagamit niya ang salita ng Diyos, giving us an assurance na we have now the love of God. At yung love of God na yan ay, of course, maiintindihan natin kung we will go back to the cross of Christ, sakripisyo ng Panginoon Kristo. Now, ito pong expression na love of God ay binanggit din dyan sa Romans 8:35. At sa Romans 8:39, sa verse 39, ano po? I should say, sorry po, sa Romans 8:35, ginamit po ang mga katagang the love of Christ. Who shall separate us from the love of Christ? And then sa verse 39, the love of God which is in Christ Jesus. So, inseparable, hindi sila pwede maghiwalay. Ang love of God saka love of Christ ay iisa. Okay, although dalawang persona ng God ang tinutukoy, yung love na yan ay pinagkakaisa nila. Perfect love. God's love po yan. Okay, mga. O kaya pwede natin sabihin divine love, mga kapatid. Okay. So, maliban dyan ay binanggit din po ang mga katagang love of Christ. Ephesians 3:19. And to know the love of Christ which passeth knowledge. So itong love of Christ na iso ay sabi nga niya passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. And to know, hindi and to feel. Love, as I've said, I've been always saying na love is not a feeling. Hindi po ito isang emosyon or nararamdaman, kundi isang bagay na dapat mong malaman. You have to know the love of God, the love of Christ. Then, sa Ephesians 5:2, sinasabi dito, and walk in love. Again, this is about the love of Christ or love of God. Walk in love as Christ also hath loved us. Inibig na po tayo ng Panginoon. At paano ano yung demonstration ng kanyang pag-ibig?
Ano yung patunay? Proof. And it given himself. Binigay po niyang kanyang sarili for us, an offering, a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Ayan po mga kapatid. Then let's go back to Romans 5. Dito natin makikita kung anong klaseng pag-ibig meron, kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin at ng pag-ibig ni Kristo sa atin. For when we were yet without strength, verse 6. In due time, notice, Christ died for the ungodly. What a great love. Sa mga walang lakas na kagaya natin, lahat naman ng tao by nature ganyan. Ungodly. Walang maka-Diyos na ipinanganak sa mundong ito. And yet, sa verse na ito, in due time, sabi niya, Christ died. Wala nang hihigit sa pag-ibig na yan. Loving the ungodly. Loving those without strength. So verse 8, but God commended His love toward us in that while we are sinners, Christ died for us. Yan po ang love of God. Dying for sinners. Di kagaya ng pag-ibig ng tao, mamahalin nila yung nagmamahal sa kanila. Ang inibig ng Diyos o ng Panginoon dito yung mga makasalanan, yung mga ungodly. Sa verse 10 ng Romans 5 ay enemies of God. Natural men can't do that. Hindi magagawa ng natural men na mahalin niya ang kanyang kaaway. Pero yun ang tingin ng Diyos sa atin at description ng Diyos sa atin. Tayo yung mga kaaway, and yet He gave His Son. God commended His love. Pinatunayan, dinemonstrate ng Diyos ang kanyang pag-ibig by giving His own Son. Parang John 3:16 din mga kapatid. Although ibang context at iba yung kahulugan. But the same love ay ang emphasis. For God so loved, okay? Yung greatest expression ng love is so love, no? Nasa superlative degree. So love the world, yung world of sinners, mga tao, that He gave, yun yung expression. Okay? Yun yung demonstration that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Yan yung parallel passage ng Romans 5:8. God commended His love toward us, sabi ng ating apostol. In that while we are sinners, Christ died for us. Sa 1 John 3:16, again, this is talking about the love of God. Ito'y sulat ni Paul sa mga Jewish believers. Hereby perceive we the love of God. Ito, napiperceive o naintindihan ang love of God. Because He, sino yung He? It's referring to God. But sino pong Diyos ang tinutukoy? Of course, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Because He laid down His life for us. So wala namang iba pong naglagak o nagbuwis ng kanyang buhay sa Godhead, hindi po ang Father, kundi ang Panginoong Kristo, the Son of God. He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. So yan ang tinuturo niya sa mga mananampalatayang member ng Little Flock. Ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay, inialin ng Diyos ang kanyang buhay. Ganon din sa atin, ganon din ialay po natin ang ating buhay sa mga kapatiran o sa mga kapatid. Yan po yung pag-ibig ng Diyos na hindi kayang pantayan, gawin o sa katuparan ng tao. Bago po tayo magwakas ilang mga talata sa mga sulat ni Paul, ngayong alam na natin na we have the love of God. Naintindihan na natin yung love of God, yung love of God in Christ, kung gaano kalaking sakripisyo ang ginawa ng Panginoon, despite of the fact na hindi tayo karapat-dapat ng kanyang pag-ibig. Wala siyang nakikitang kabutihan sa atin, subalit inibig pa rin niya tayo. So, and believe what the Word of God says kung ikaw ay mananampalataya. You have the love of God. Hindi mo kailangang maramdaman yan. You have to believe it dahil yan ang sinasabi ng Word of God. At dito babalikan po natin ng Ephesians 5:2, sabi nga ni Paul, and walk in love, speaking to those who are saved by grace through faith, speaking to those who are accepted in Christ, speaking to those who are members of the church, the body of Christ, speaking to God's heavenly people, mga kapatid. Ang sabi niya, walk in love. Yan na po yung practical section ng book of Ephesians. Ngayon na meron kang pag-ibig ng Diyos, ikaw ay recipient o beneficiary ng pag-ibig ng Diyos, no? Ng pag-ibig ni Kristo, mamuhay ka ngayon, lumakad ka sa pag-ibig.
Hindi lamang isang buwan o isang araw sa isang taon. Yung sinasabi niyo po na walk in love is a lifestyle. Hindi po ito occasional. Okay? Kundi araw-araw na isa sa pamuhay po natin to. Okay? Kung kung nagagawa mo magbigay ng flowers or chocolates sa sinasabi mong loved one mo o mga loved ones mo ng every Valentine's Day, kung ikaw ay lumalakad araw-araw, you have to do it every day. Pero of course, mga kapatid, mabigat sa bulsa yan. Okay? But it's a lifestyle. At ito isang bagay na ipinakikita, pinatutunayan, no? Sa pamamagitan ng pagbubuwis mo maging ng iyong sariling buhay. Kagaya ng ginawa ng Panginoong Kristo. Yun yung ating example or pattern. Walk in love, dahil sabi niya, as Christ also hath loved us. Paano ba tayo inibig ng Diyos? He gave Himself. He gave His life. Ibinuwis po niya ang ating buhay. So yun yung klase ng pag-ibig na lalakaran natin o isa sa pabuhay natin. Ulitin ko, everyday. Hindi once a year lang. Okay? Yan. Sana maintindihan po natin ang aral ng mga kasulatan. Wala pong hihigit sa pag-ibig na ito at sa katotohanan ito na itinuturo ng Word of God. And it given Himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. So magiging ganun din ang tingin ng Diyos sa atin. Kung lumalakad tayo sa pag-ibig na kagaya ni Kristo na nagbuwis ng kanyang buhay. Alay yon sa Diyos na sabi niya, sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Kinalulugdan ng Diyos yan. God is well pleased with that kind of love. Okay? Prayer din ni Paul sa mga taga-Thessalonica, and the Lord direct your hearts into the love of God. Since we have now that love, ito'y dapat nakikita na, action na sa lifestyle natin everyday. Direct your hearts into the love of God and into the patient waiting for Christ. Another verse is 2 Corinthians chapter 22, which speaks of love also. So verse 22, 16:22, if any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema, maranatha. So medyo mabigat yung mga kataga ni Paul dito. Sino mang taong hindi nagmamahal, speaking of course to the believers. Ang mga unbelievers, they don't really love the Lord. They don't really love God. They don't have the love of God in themselves. Pero nakalulungkot kung may mga believer na they don't believe na they have the love of God. And they are not walking or living in the love of God. Dahil sabi nga ni Paul, if anyone love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema. Let him be accursed. Okay? Of course, hindi naman po mawawala ang kaligtasan. Pero yung buhay natin is like an accursed thing. Wala nang kabuluhan sa isay dahil it is not an instrument of God, a vessel of God of His love, no, ng kanyang pag-ibig. Ayan. Let him be anathema, maranatha. Lord, yung maranatha is something to do with come Lord Jesus, something like that. Verse 23, the grace of our Lord Jesus Christ be with you. And sabi ni Paul sa kanila, sa mga pasaway ng mga taga-Korinto, my love be with you all in Christ Jesus. So, ganyan, yung itong mga taga-Korinto ay maraming problema sa kanila, doctrinally at sa kanilang sa pamumuhay. Talagang wala sa katotohanan, mga masawaing mga anak ng Diyos. Pero yung mga pagsaway ni Pablo, pag-correct niya sa kanila, ano po, ay bilang mga anak yon na kanyang minamahal. Okay? Pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. Paul has to correct them. Paul has to rebuke them sa kanilang mga maling mga paggawi at maling mga aral. I-correct yung kanilang mga maling aral, i-reprove sila, mga kapatid. Yun ay pagpapatuloy ng kanyang pagmamalasakit ng kanyang dakilang pag-ibig, kagaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin, mga kapatid. Okay, and I would like to read another verse, the grace of our Lord Jesus Christ, 2 Corinthians 13:14, and the love of God. Ayan, again, nandiyan yung mga katagang the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen. So, nandito yung Godhead, yung tatlong persona, the Lord Jesus Christ, and the love of God the Father yan, and the communion of the Holy Ghost be with you all. Kung ikaw, kaibigan, kapatid, kamag-anak, hindi pa nakatitiyak ng iyong pag-ibig,
ito na po ang pagkakataon na ikaw ay maging subject of God's love or recipient. Makakatanggap ka ng ah, kaligtasan dahil ang Diyos mismo pinatunayan niya na dinemonstrate niya na ikaw ay mahal niya. Mahal niya ang sangkatauhan at kung maaari lahat ng tao lahat ng tao ay maligtas sa 1 Timothy 2:4, who will have all men to be saved. Sabi rin ng 1 Timothy 4:10, God is a savior of all men. And that is the reason why came to this world to save sinners. All men are sinners. Wala pong hindi makasalanan. At paano iniligtas ng Panginoon ang mga makasalanan? He gave Himself. Sabi nga ng 1 Timothy 2, verse 6, He gave Himself a ransom for all. Tapos na po ang kabayaran sa kasalanan ng sangkatauhan. At kung ang buong sangkatauhan ay sasampalataya, kikilala sa Panginoon Jesucristo, kahit ang buong sangkatauhan, lahat ng tao mula kay Adan at sa pinakahuling tao, kung sasampalataya lahat, ay sapat ang ginawang kaligtasan ng Panginoon. Walang ire-reject ang Panginoon na sumasampalataya, nagtitiwala sa kasapatan ng kanyang kamatayan sa krus. Walang isasantabi ang Panginoon na nagtitiwala, sumasampalataya na si Kristo ay namatay dahil sa kanyang kasalanan. Yung kanyang tugo ay nabuhos para sa katubusan at kabayaran, paglilinis ng lahat nating kasalanan. Lahat ay tatanggapin niya. At tandaan po natin na ang tagapagligtas, ang ating tagapagligtas, pagamat namatay, nagbuwis ng kanyang buhay, nagpadanak ng dugo, inilibing. Subalit hindi po siya napigilang mabuhay mula sa mga patay. Bumangon siya sa ikatlong araw para patunayang tagumpay ang kanyang ginawang sakripisyo. At lahat ng sasampalataya sa kanya tiyak na magkakaroon ng katiyakan, buhay na walang hanggan, langit na tirahan, at wala nang pag-aalala na mapahamak pa at haharap pa sa paghatol, pagpaparusa ng Diyos in the future ng mismong tagapagligtas. Walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo. The Lord Jesus Christ is our Savior, but He will be your judge in the day appointed by God. The Lord Jesus Christ will judge the world in righteousness. Acts 17:31. Siya yung binigyan ng authority to judge all men. Haharap sa kanya, tahatulan, ayon sa kanilang mga gawa. Kung hindi po sila sumampalataya, the Lord Jesus Christ will judge them according to their works. Huwag kang magtiwala sa iyong gawa, huwag kang magtiwala sa iyong religion o sa iyong mga leaders, even me, huwag kang magtiwala. Thrice nobody but Christ alone. Dahil siya ang tagapagligtas. Wala nang iba. Siya lang ang isang tagapamagitan between God and men, the Lord Jesus Christ. At kung ikaw naman ay ligtas na, kaibigan, kapatid, kamag-anak, keep on studying the word of truth, loving the Lord Jesus Christ, because you have the love of God. Hindi naman natin siya mamahalin, magagawang mahalin kung wala yung pag-ibig niya. So yung pag-ibig na yun, yung i-apply natin. Mamuhay tayo araw-araw sa pag-ibig, hindi lamang isang buwan sa isang taon, isang araw. Dahil we are God's children now. We are the beloved of God, kaya ng beloved Son of God. And we have that love. Sayang naman, mga kapatid, kaibigan, kung hindi po natin ipapahayag, i-express, o isa sa pamuhay yung pag-ibig na yan, na totoong pag-ibig na wala sa karamihan ng tao. Maraming salamat po sa inyong matyagang pakikinig at pagkipag-aral at nawa hanggang sa muli nating pagkikita. Ulitin ko lang pong basahin, mga kapatid, ang 2 Corinthians 13:14, the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen. Let us pray. Father God, kami po ay nagpapasalamat sa natapos muli na pag-aaral. Nawa, ang mga aral mong ito, ang aming pong tindigan, paniwalaan, maaaring apektuhan ang aming mga damdamin, ang aming mga pananaw, but nawa ay magkaroon po kami ng pagpapakumbaba na tatanggapin ang iyong salita ng may pananampalataya, sapagkat ito lamang ang tanging makapagbibigay sa amin ng tamang pananaw, tamang pamumuhay, buhay na nakalulugod sa iyong harapan sa pansamantalang buhay sa daigdig na ito. Lahat po na ito aming dalay pasasalamat, pinagpapasalamat sa pangalan po ng Panginoon Kristo namin tagapagligtas. Amen. Maraming salamat. Hanggang sa muli, grace and peace to us all in Christ. Thank you so much.